Kuya, si Mama! Kinaumagahan, masamang balita ang gumising kay Marco. Si Rosa ay nanghihina na at dumating na ang taning niya sa buhay dahil sa malubhang karamdaman na matagal niyang nilihim. Mga anak ko, lagi niyong tandaan na mahal ko kayong lahat. Hihingi ako ng tawad dahil nilihim ko sa inyo itong sakit ko. Ayon sa huling check-up ko noong nakaraang ilang buwan, may taning na ang buhay ko at hindi na ako tatagal sa tabi ninyo. Kaya sa mga natitirang buwan ng aking buhay, pinilit kong magtrabaho para maibigay ko ang mga pangangailangan ninyo. At masaya ako dahil nagawa ko yun sa maikling mga panahong nandito pa ako sa tabi ninyo. Salamat mga anak, at lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Lagi kayong magtulungan magkakapatid, huwag ninyong pababayaan ang isa't isa, at laging makinig sa kuya ninyo. Marco anak, patawad dahil binigyan kita ng mabigat na responsibilidad sa mura mong edad. Huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo. Gustong-gusto ko pang mabuhay upang makapiling kayo ng matagal, pero hindi na kaya ng katawan ko. Mahal ko kayo, mga anak ko. Pakisabi din sa itay ninyo kapag magkita kayo. Napatawad ko na siya at mahal ko siya. Alam mo ba, Kulot, kung kailan muli papasok si Marco sa trabaho? Sabi niya, bukas pa daw siya papasok. Namimiss mo na ba ang mag-utos sa kanya? Parang nakakahalata na ako sa'yo ah. Oy, hindi ah. Mali ang iniisip mo. Wala akong gusto sa kanya ah. Sige, out na ako. Wala naman akong sinabi na may gusto ka sa kanya. Mukhang maaaliw ako bukas ah. Samantala, kinaumagahan, maagang naghahanda ang magkakapatid para pumasok sa pag-aaral. Maliban sa bunso nilang kapatid, Asan si Mika? Hindi pa ba siya tapos? Namimiss ko si inay, kuya. Ito yung huling binigay niya sa akin noong kaarawan ko. Mika, alam mo bang masaya na si inay sa itaas? Pero kung makita niya tayong malungkot, malulungkot din yun. Kaya smile ka na, Mika. Ang gusto ni inay, maging matatag tayo. At andito si kuya, hindi ko kayo pababayaan. doon mas lalong napagtanto ni Marco ang bigat ng responsibilidad na naiwan sa kanya at doon niya rin naisip na kinakailangan niyang maging matibay sa lahat ng hamon para sa mga kapatid niya.